nakatambay. Halika, tumambay ka muna at makipagkwentuhan sa akin. Ngayong gabi, isa sa mga subscriber natin ang nagpadala sa atin ng kanyang kwento. Karanasan nito ni Harry ng iba Sambales. Katakot ng kwentong to, kaya't makinig kang mabuti. Ako si Harry. Nakabili kami ng 2 palapag na bahay sa iba Sambales. 4 na buwan na ang nakakaraan. 2 lang kami ng aking anak na si Luis sa aming bahay. May kasambahay kami, pero nakabakasyon siya kasalukuyan sa kanilang probinsya. Ako ay isang ama na mahilig makipaglaro ng taguan sa aking 6 na taong gulang na anak. Alam na alam ko na kung saan ang mga lugar ng aming bahay na paborito niya pagtaguan. Gabi-gabing routine na yun sa pagitan namin. Isang gabi ng aming paglalaro, habang ako ang taya, natitiyak kong sa closet ng kwarto niya siya magtatago. Kung kaya't dito ko siya unang hinanap. Laking gulat ko nang buksan ko ang kanyang kwarto. Nakatayo lang siya sa ibabaw ng kama. Nakangisi ng abot tenga habang nakatitig sa akin. Matagal kami nagkatitigan. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo pa rin siya at nanatiling nakangisi. Nagsimula na akong kilabutan at malito. Hindi normal ang kinikilos ng aking anak. Ako ang unang bumasag sa katahimikan. Tinanong ko siya, "Okay ka lang ba, anak? Diba dapat nagtatago ka? Anong problema?" Tumango siya at itinuro ang closet sa likuran ko. May monster sa closet ko pa. Tumalikod ako at dahan-dahan kong nilapitan ang closet. Nagulantang ako nang biglang bumukas ito at lumabas ang aking anak mula rito. Niyakap niya ako habang siya'y pawis, namumutla at umiiyak. Lalo pa akong nalito at kinilabutan. Sino ang batang nasa aking likuran? Bago pa ako makalingon patalikod, ay kanyang inusal na, "Huwag kang lilingon pa. Nandyan pa rin siya sa likod mo." Dali-dali ko siyang binuhat at walang lingon likod kong tinakbo ang baba ng bahay. Isang bata na naman ang inabot ko sa aming sala. "Pa, sino yung karga mo? Ba't parehas ko siya ng suot?" Kanyang tanong. Nagdulot sa akin ng labis pang pagkalito. Ibinaba ko ang batang karga-karga ko. Pababa na rin ang batang iniwan ko kanina sa kanyang kwarto. 3 Luis. 3 Luis ang nakatayo ngayon sa aking harapan. Litong-lito na ako at nanghihilakbot. Sabay-sabay kong magsalita at iisa lang ang kinikilos ng mga ito. Tinangka nilang lumapit sa akin ngunit ako ay napaatras sa takot. Ano bang nangyayari? Nananaginip ba ako o sadyang pinaglalaruan ako ng aking imahinasyon? Hindi ko kailangan magpadaig sa takot. Kailangan kong matukoy kung sino talaga ang aking anak sa 3 to at tuluyan na makalabas sa bahay na ito. Nauutal man sa takot ay nagsimula ako magtanong sa mga bata. Tanong na magpapatunay kung sino sa kanilang tunay kong anak. Kailan ang iyong birthday?" Sabay-sabay nilang sinagot ng tama ang petsa. Petsa ng kanyang kaarawan na ginanap lamang namin nung nakaraang buwan. "Kailan namatay ang aso natin?" Namatay ang aso namin, mahigit 2 buwan pa lang ang nakakalipas. Sabay-sabay din nila itong nasagutan ng tama. Isa pa,
A- a- Anong pangalan ng bagong apo ng ating maid? Nanganak ang anak ng aming kasambahay. 1 buwan na ang nakalipas at ako ang kinuha nilang ninong. Sabay-sabay din nila itong nasagutan ng tama. Bakit alam nila lahat ng tinatanong ko? At napagtanto ko na lahat ng tinatanong ko ay kaganapan lahat sa bahay na ito. Kung kaya't sinubukan kong magtanong ng isang pangyayari na naganap nung wala pa kami sa bahay na ito. At kung tama ang hinala ko, ay ang tunay na anak ko lang ang talagang makakasagot nito. Ano ang biggest surprise sa'yo ng mama mo nung huling uwi niya sa Pilipinas? Nung nakaraang taon pa umuwi ang aking misis, hindi agad nakasagot ang 3 Luis. Ngumiti ang isa at hindi na tumigil sa pag-iling. Ang isa naman ay kakilakilabot lalong ginawa. Umupo ito at dinilaan ang kanyang talampakan. At ang huli ay labis kong kinatakot. Lumapit sa pader ito at inumpog-umpog ang ulo dito. Ano na naman to? Wala ba sa kanilang tunay kong anak? Nang biglang bumungad ang isa pang Luis mula sa pintuan ng CR. PS5 po pa. PS5. Naiwan po natin kila Lola. Sabay-sabay na lumingon ang 3 Luis na tila galit na galit sa Luis na nasa pintuan ng CR. Nandisik ang mga mata ng mga ito. Sabay-sabay kami nagtakbuhan. Nagunahan kami ng mga ito sa kinaroroonan ng tunay na Luis. Hindi ako makapapayag na saktan nila ang aking anak. Hinablot ko ang aking anak at walang lingon likod kong tinakbo ang labas ng aming bahay. Malayong malayo na kami mag-ama ay tumatakbo pa rin ako. Pakiwari ko ay nakasunod pa rin sila sa amin. Napanatag lamang ako nang may makasalubong kaming sasakyan at pinara ko upang humingi ng tulong. Mabuti na lang at mabait ang driver nito at hinatid kami sa bahay ng aking mga magulang na nasa karatig bayan lamang. Nagpalipas kami ng gabi sa bahay ng aking mga magulang ng gabing yun. Kinabukasan ay inamin ng aming kasambahay na kauuwi lang galing bakasyon na nakararanas din daw siya ng mga katuwang bagay sa aming bahay. Mula noon ay napagpasya na lang namin ng aking asawa na isang OFW na ibenta na lang namin ang aming bahay bago pa may mangyaring masama sa amin. Dito ko nawawakasan ang aking kwento, mga katambay. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento na ibinahagi sa inyo. Pakisubscribe na rin ang aking channel. Huwag mo na rin kalimutang i-share at pindutin ang notification bell para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan ng katatakutan. Paki-like na rin, mga katambay. Hanggang sa muli nating pagtambay. Maraming salamat.